Bago pong press con ang ating Senate President Win Gatchalian, pakinggan po natin, kawapasok lang 30 minutes ago. Nakita natin na si Secretary Reyna ang represent sa Senado at of course ang executive branch. Dahil ang executive branch... Putik, tumatawag na. Putik, tumatawag na si Mike Cervera. Patay tayo nito. Boss. Pero, Oh, nakalive ako, boss eh. Bakit? pero, Oh. dito ka sa tumuloy sa dormitory ni Kuya. Kuya? Pre-BB? Oo. Big Brother? Hindi, Saan yun? Hindi, dorm sa akin yung dorm. Hindi. Nandun kasi yung mga bigas. Kukunin ko. Bigay mo sa akin address, ha? Diretso na ako doon. Oo. So, diretso ka na. Oo. Ha? Kakarga ko sa akin yung Oh, bigas. sige. Yeah. Aray ko. Sasabay na rin kami. Hindi tayo kakasya doon. Hindi tayo kakasya. Bakit? Hindi kayo... Isa sasakyan lang tayo. Hindi isa lang. Hindi tayo kakasya. Bakit nga? Laki ng kasasakyan mo. Hindi nga, hiniram. So, ano sasakyan ang dala mo? Yung isa, yung hihiramin ko. Ano nga ang isa? Aray ko. Yung, Bilisan na natin. Siyan tayo nakikipag-coordinate sa maraming bagay from legislation all the way to operations. And throughout the weeks, maraming lumalabas na mga pahayag ang iba't ibang legal experts and legal luminaries, ang Integrated Bar of the Philippines, Association ng Law-Deans, nag-issue din sila. Bakit nga pala ang konti ng like? Putik talaga, ano? Ano? Aray ko. Ang konti ng like natin, ah! Ano? Aray ko. Huwag tayo mag-like! Aray ko. Ng kanilang statements at marami pang mga ibang luminaries. No? So itong proceedings nung June 3 ay legal and valid. And therefore, isa lang ang Senate President pro tempore at isa lang ang acting Senate President. Pero totoo na merong dalawang grupo, no? Yung grupo ng majority na merong 12 votes at yung grupo ng minority na merong 10 votes. So open pa po kayo na makipag-usap kay Senator Alan Cayetano, sir? Sabi ko, Sally, open ang aking pintuan para sa lahat ng senador at open naman tayo sa pakikipag-usap. Of course, this last few days, medyo busy tayo with all of these operational issues. Ang importante kasi, empleyado eh. At maraming agam-agam na hindi sila makakasweldo, baka madelay na matagal. So yun ang binigyan ko ng priority this last almost 5 days, no? Dahil maraming kakausapin na departments at maraming kakausapin na mga offices inside the Senate. So pagsasaya lang po ba yun ng oras yung nagpapalabas pa ng memo Senator Alan Cayetano bilang Senate President na hindi na naman po siya kinikilala ngayon? Well, Nasa kanya yan, no? Tangan nga pala mukha, no? Naglalabas siya ng memo. Tangina mo, wala ka na, Alan. Alam mo, Alan, maglabas ka ng memo saan? Sa parlor. Aray ko. Sabihin mo, hello. Hello mga amiga. Ang bagong brand natin, 899 na lang. Okay, pedicure, manicure, combo na, 200. Aray ko. Haircut, 199. Depende sa length. Aray ko. Yan ang labas mo, bakla! Aray ko. Yung memo mo pang parlor, leche ka. Aray ko. It's up to him kung gusto niya maglabas pa o hindi. Akin, ang pinaka-importante lang tuloy ang operation. Makikita niyo yan, no, in the next few days. Okay, thank you, sir. Thank you, Sally. Next natin, Mayan. Hi, sir. Good morning, Mayan po.
Sir, alam ko nasagot nyo na kahapon but we just need ano din, categorical soundbite especially for TV. Sir, yung kay Senator Alan na sinasabi niya na offer niya sa inyo na pwedeng dalawa kayong mag-sign sa mga dokumento, basically sharing some of the responsibilities since he's still claiming to be the Senate President. Ano po ang sagot niyo dito, yung straight na sagot niyo dito, sir? There's only one Senate President pro tempore. There's only one designated acting Senate President. And therefore, since tayo ang Senate President pro tempore and designated acting Senate President, gagampanan natin yung ating trabaho. No? At sisiguraduhin natin na hindi mapuputol ang operations ng Senado. At of course, yung coordination with the House of Representatives and other agencies. Yun ang aking mandato. Did you write back to say na you're rejecting his offer? May ganun pa ba? O ito na yon kung ano yung pronouncement niyo sa media? Yun yung pronouncement ko. At of course, I also wrote yung former secretary, Fontales, si Fontales. Fontales, na mag-turnover na ng dokumento. And in fairness to him, no, he wrote si Secretary Ray na magto-turnover siya ng mga dokumento to Secretary Ray. So nagsulat siya kay Secretary Ray, nakita ko kahapon, na magto-turnover na siya ng mga dokumento. Sir, papunta ako dun sa yung issue ng threat. Sir, can you give us at least an idea? I know you cannot naman say everything, no? Give us an idea, what is this? Is this a bomb threat? Is this a threat na may Ayan na. magrarally sa labas ng Senado, susugod sa loob? Ayan na. At least give us a picture, sir. Okay. What threat are we talking about? Okay. If you remember, nung Blue Ribbon consultative meeting, nagsuspend si Chairman Erwin Tulfo at linapitan siya ni Director Matibag. No? At hindi ko lang masabi in detail, no? But what he said is there's a possibility of na merong manggugulo, no, sa Senado. And it's a possibility na armed group yung manggulo, no? And tinanong ako ni Senator Erwin at that time kung ano ang magiging decision, and I told him na meron naman tayong security beef up. Grabe talaga, no? Ayaw nilang tumigil, no? Antindi po, ayaw po talaga tumigil, no? Antindi. Ayaw talaga tumigil. Grabe, lahat na lang po gagawin para sa mga Duterte. Pusang ina, no? Walang ginawa para sa taong bayan. Aray ko. Pero mo naiisip pa ni Cayetano yan, no? Cayetano yan. Hindi niya naisip yung para sa taong bayan. Gago talaga. In the Senate, if you notice, nag-beef up tayo ng security inside the Senate at tumingi rin tayo ng additional contingent sa PNP. No? And I told him, I'm very confident na safe naman yung building. No? That's why tinuloy yung hearing at that time. And hindi lang ako nakarinig yun. In fact, ang kausap niya yun si Senator Erwin at narinig din ng mga ibang mga senador doon. And ang assurance ko naman sa mga senador na through our Sergeant at Arms, ready tayo for any eventuality. That's why tinuloy, no? Nagkaroon lang ng earthquake kaya maaga in-adjourn maaga sinuspend yung hearing. And at that same day, I called the director of NBI to get more details. And shinare niya nga sa akin yung mga details na baka may mga manggugulo, no? Sa loob ng Senado, and they might be armed. No? So, Grabe, no? Out of abundance of caution, the following day, I met with, of course, OSAA, our Sergeant at Arms. I immediately convened yung executive committee ng Senado, composed of the directors, composed of the higher officials of Senate, and nag-brainstorm kami kung anong gagawin. So yun, kaya naglabas ako ng 2 memo. Isa yung heightened security measures at pangalawa yung work from home. So this is an offshoot of my consultation with the executive committee meeting. And Go ahead. yeah, I gave instructions today to actually yesterday and today to our Sergeant at Arms na in the next few days mag-network rin siya with our different intelligence agencies. Sabi ko nga marami tayong intelligence agencies Kanya-kanyang in intelligence kasi kanya-kanyang kanya-kanyang network yan no? So we need to validate the information para alam natin na paano ang mga next steps natin. Sir, last on my part, yung 18 Marines, are they suspect? Sila ba yung posibleng manggulo?
sir? 18 Marines, I'm sorry, yung na Um, nagpakilalang bagnet. 18 bodyguards Yes, sir. and 18 Yes, bodyguards. sir. 18 Marines. Actually, yun ang according to the NBI, it might be connected to them. So that's why, Grabe, oh. out of abundance of caution, we took these steps, no, yung work from home and heightened security measures, para lang masigurado natin na hindi apektado yung mga empleyado. Sir, sorry. Connected to them meaning sila mismo ang manggugulo? Yun ho ba yung nakuha ng Hindi, information? hindi naman ganun. Ang sabi ng NBI, it might be connected to them. Thank you, sir. That's all from me. Yung next po, susunod, sorry. I think I'm the next in the list. Yes, RG. Okay, sir, I have 3 points lang. First question po, this is regards to impeachment. Nag-send na daw po kayo ng notice of pre-trial to the parties and na-publish Ayan na. na po yung new rules sa JARIOT regarding the election of a presiding officer. Can you confirm this and can we get updates on the preparations for the trial? And kayo pa rin ba ang presiding officer? Yes, I signed the notice for pre-trial yesterday. So pinadala na namin yan both to the defense and the prosecution team. And the next step, they will send us their pre-trial brief containing the items in the pre-trial notice. So na-meet ko na rin yung ginawang pre-trial, ginawang impeachment internal team para to make sure that preparations are in order. At tuloy-tuloy yung ating preparations for the impeachment. Yung pagpe-preside, kayo prepared na rin kayo to preside? Yes, I'm preparing myself as we go along. So ang importante naman dito ay yung calendar ay may sunod. So yung publication ng new rule, yung in-approve ninyo last June 3, confirm na rin po yun? I believe na published yesterday sa newspapers. Okay. Yeah. Sir, my next point. The other day, nung Monday, si Senator Alan expressed concerns na yung pagbaba ng quorum from 13 to 12 nung June 3 may eventually lead to lower voting thresholds. Parang sinasabi niya, pwede daw ang mangyari sasabihin 12 lang pwede na makonvict sa impeachment or kahit yung sa tsa-tsa baka bumaba. Is there any basis for that concern and do you agree na pwedeng mangyari yun? Ang aming discussion in the past, especially nung June 3 event, is the Avellino case, yun ang ating basis. And at the same time, yung precedent, no? There are 8 times wherein 12 ang quorum ay 12 senators lamang. No? So I sent a PR about this. So dalawa ang arguments natin dito. Yung Avellino case wherein sinabi kung ang senator ay beyond the coercive reach of the Senate, pwedeng ibaba yung denominator sa pagbilang ng quorum. And at the same time, precedent, no? Hindi lang isa kundi 8 beses ang quorum ay binaba yung denominator at 12 lang yung senators present. No? So, because of these two, pwedeng mag-constitute a quorum. Sir, so does it mean na pwede rin siya mag-apply sa impeachment or even sa tsa-tsa? Ibig sabihin is, pwede bang mas mababa sa 16 ang kailangan to convict? I have to study that. Yan. No? Sabi ko sa inyo, yan po yung sinabi ko kahapon. Babasihan yan sa ilang senador na lang. So, ira-round up yan. Kung 2/3 ng 22, kung mababawasan pa, 2/3 ng 20. Aray ko. Ha? Kasi mababawasan pa sila eh. Mababawasan pa po yan. Dati 16, 22 na lang. 2/3 ng 22. Aray. Aray ko. Diba? Dahil ang pinag-uusapan lang naman natin ngayon ay constituting a quorum. So yung Avellino versus Cuenco only applies to the quorum as far as Yes. concerned. Correct. Okay, on my third and last point, this is regarding yung ongoing security threat. I know that you ordered work from home arrangements today and tomorrow, but I also received word na may mga staff daw po, yung mga senador ng kabilang kampo, na hindi raw po pinapapasok ngayon or nahihirapan pumasok. Is there any basis or any instruction along those lines? Well, as a general rule, I work from home ang ating ini-implement because of the security threat nga.
only on a case-to-case basis lang ina-allow ng OSAA. For example, yung finance and admin, no? Dahil yung sweldo natin, RG, is every week. Yes. Nalaman ko na every week ang sweldo, so they have to come in and process it every week, no? So tomorrow mag-release na ng sweldo, so that's why they have to come in. So on a case, Wala na si Alan. Siya na pala nagpapasweldo mga kababayan, mga karayume. Si Win na pala nagpapasweldo Kaya wala ka na, Sweldo Alan. and, Alis ka na, alis. bayad ng expenses ng Senado. Oh. Pero Sen, clear na sa kanila na yung directives from you lang ang susundin, not sa other block. Yes, clear naman sa kanila. And they respect that. Okay, Sen, ano na lang po, yung sa Mindanao, Oy, Pepito Borbe, salamat. pwede po kayang, kino-consider nyo na po bang yung pagpapasa ng supplemental budget na gawing reason for special session? Yun rin yung isang inaantay namin sa executive. To date, meron, kasi to be honest about it, sunod-sunod yung issues na tumama sa ating bansa. Unang-una yung high oil prices, pangalawa itong padating ng Super El Nino, at pangatlo itong earthquake. No, so tinitignan ko ang natitirang budget, meron pa tayong 180 billion in terms of available funds na pwedeng gamitin ng gobyerno for... Oy, gusto ko shoutout sa bagong majority, yung 1 month salary nila. Idodonate nila sa Mindanao. Ano kayang yung mga DDS kaya, DDS Black? Aray ko. Ano dodonate nyo? Marcoleta, mag-donate kayo naman ng peluka. Ay, peluka lang. Aray ko. Diba? Marami naman sobra dyan Si Bongo, ano dodonate ni Bongo? Bola. Alam ko na dodonate ni Bongo yung timba na siniksik ng siniksik, tas Aray ko. 2 noodles lang pala yung laman. Aray ko. Hello po. Sir, follow up ko lang sa yung tinanong kanina tungkol dun sa dun sa pag-act ni Senator Chis as presiding officer. Yung pag-convene niyo, sir, ulit, tuloy pa din, sir, na July 6. Tapos, paano, sir, yung 12 na quorum na bit-bit? Hindi kailangan, sir, ng 13. At saka, sa initial discussion niyo, sir, kayo, sir, yung tatayo muna doon, magpipreside. Tapos, pwede, sir, magkaroon ng election after, ng bagong presiding officer. Sorry, hindi ko medyo can you repeat the question, Myla? So yung bibigyan niyo lang sir kami ng picture kung ano mangyayari, paano sir i-convene sir yung July 6 na trial kung hindi pa resolve yung leadership issue ngayon. Well, Kayo magko-convene tayo, and then just like convening the session, so magko-convene tayo. So with kahit at least 12 sir, pwedeng tumuloy, then you will be presiding sir. Pero dahil may amended sir kayo rules, possibility sir na mag-elect kayo kahit kayo yung mag-open ng trial. Yes. Hindi ko masyado makuha yung question. Is that a possibility, sir, that after convening and you opening the trial as presiding officer, will there be an election of another presiding officer to replace you, sir? We'll discuss that pa. Pag-uusapan pa yan. So wala pang definite, sir, ngayon? Yeah. Okay. Sir, last lang, sir. Dapat si Kiko na lang kuhanin mo, wag na si Cheese. Delikado tayo doon, paring Win. Paring Win, si Kiko kuhanin mo, wag si Cheese. Delikado tayo dyan. Aray ko. Special session, sir. Wala pa, sir, kayong mabibigay na estimate kung kailan kaya possible yun? Wala pa I have to consult with the executive and of course with our own internal and also the House of Representatives kasi joint yan no? So we have to consult with them pa. Pero tuloy-tuloy naman kami nagko-consult. Ito Okay, lang kasi merong lang So hindi sir masasabi na within the month, within in next week, possible next week, walang ganong kayo, sir? Wala pa kami indication. Wala pa.
last na lang sir, yung sa ano sir, yung sa security sir, yung mga senators ba covered nung ginagawang heightened ano niyo, security Yes, measures? yes, lahat covered, including yung mga let's say mga concessionaires natin, including janitorial services, so lahat covered. So ibig sabihin sir, pagpasok sir nila pati yung sasakyan nila talagang isi-search sir or i-check na ano ng Yes. security. Okay Yes. sir. Yun lang sir, thank you sir. O, yan po, ayan po, yan na lang po ang ano muna natin. Yan lang po ang ano natin kay Win Gatchalian. At siya na po ang kinikilala, siya na po ang nagpapasweldo. Siyempre siya nagpapasweldo kasi para pong ano yan corporate. Kung sino nakapirma, magpaprocess ang sweldo. So, pirma na po ni Win Gatchalian ang kinikilala ng Land Bank. 'Di ba? Pipirma yan para ma-process sa Land Bank kasi yung Land Bank po government bank yan. So, pirma niya at saka pinag-uusapan na po kung sino po ang magpe-presiding officer. At sana naman po si Kiko Pangilinan, 'di ba? Madilim daw ang paligid, putukan daw ay maririnig. Takot sa kanilang mata, ikaw ay madadala. Huwag kang palinlang kaibigan, hudas na 13 yan. Sinira nila ang Senado, sobrang ganit mga ito. Hindi nyo na maloloko mga Pilipino. Gising na gising kami sa kabobohan nyo. Di bumenta ang pelikula, pati ang drama. Sa sobrang kapal ng mukha, nangungumusta pa. Hindi nyo na maloloko mga Pilipino. Gising na gising kami sa kabobohan nyo. Di bumenta ang pelikula, pati ang drama. Sa sobrang kapal ng mukha, nangungumusta pa. May kaso at may sabit, sila sama-sama. Sigaw ng puso'y Duterte, abay nakakaputang ina. 10 utos kaibigan, huwag patayin ang kapwa mo. Tinago nila si Bato, pinatakas din ito. Hindi nyo na maloloko mga Pilipino. Gising na gising kami sa kabobohan nyo. Di bumenta ang pelikula, pati ang drama. Sa sobrang kapal ng mukha, nangungumusta pa. Hindi nyo na maloloko mga Pilipino. Gising na gising kami sa kabobohan nyo. Di bumenta ang pelikula, pati ang drama. Sa sobrang kapal ng mukha, nangungumusta pa. Madudumi ang taktika para lang kay Sara. Taong bayan hindi inisip.